Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mo nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, napupuri at nagtatagumpay. Lilipad! Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, napupuri at nagtatagumpay. Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga bakla, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Hahayag ang balitang ikaw ang Diyos, at kami ay minahal mo ng lubos-lubos. Kaya ngayon ay nagtatagumpay na kami sabay-sabay. Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, sisigaw ang pangalan mo. Lilipad! Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Ang nararamdaman po natin ngayon sa mga panahong ito, especially sa body of Christ o sa mga sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo, ay isang matinding revival na lulukob sa sambayanang Pilipino. Yan po nararamdaman ko na dadating po yan, no? Yung great revival na yan. Medyo matagal na rin po nating hinihintay-hintay ang bagay na ito at patuloy nating pinaghahandaan. Yan po ang tatalakayin natin sa episode na to maya-maya. Meanwhile, gusto po nating batiin lahat ang mga tapat na at masugid na nag-aantabay sa ating programang
Thursday celebration. Tuwing Thursday, of course, dito po sa ating mga platforms ng Facebook, YouTube, Instagram at marami pang iba. Salamat po sa inyong pag-like, pag-share at pag-subscribe. Maraming salamat po. Binabati po natin ang mga new viewers natin. Ikaw ay first time dito sa ating platform ngayon ng Thursday celebration. Welcome po at tapusin niyo po ang buong episode ng programang ito para lalo kayong mabless. Thank you. So, ang pagbati rin po sa mga global families natin all over the world at yung mga taga Central families, yung mga taga Metro Manila South Region, happy anniversary sa inyo, Pastor Virgie, na nag-celebrate ng kanilang 38th anniversary kahapon. Nung isang linggo naman na nag-celebrate ay ang Christianville ng Rizal Sector. Kamusta po kayo dyan, mga Metro Manila North Region, Rizal Sector families, ang mga taga-subaybay po natin mula sa JCSGO Regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 12. Thank you, Lord. Kung pwede po, mag-like kayo, mag-subscribe, and share with your friends. Ako po ang inyong lingkod na si Bishop Vicky Sebastian. Thank you po. Tayo po ngayon ay dumako sa panalangin para sa ating bansa. Sino pang mananalangin para sa ating bansa kundi ikaw at ako, tayong mga Pilipino. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po kami sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming mga leaders ng gobyerno mula sa aming presidente hanggang sa mga barangay captain, kagawad, Lord, lupon, lahat po sila, Panginoon, na connected sa gobyerno. Lord, tinataas po namin sila. Bigyan po ng kalakasan, katalinuhan, Lord, and leadership ang aming presidente, si President Bongbong Marcos. Ilayo niyo po siya, Panginoon, sa lahat ng mga tukso, Panginoon. Ilayo niyo po siya, Panginoon, sa mga taong hindi mabubuti ang mga motibo para sa aming bayan. Lord, bless him, O God. Iligtas mo siya, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya, Lord, at lahat ng mga officials namin sa government, O God. Salamat po, O Diyos. Lord, pagpalain mo rin ang mga pamilyang Pilipino. Bless our families, Panginoon, ang basic unit ng aming lipunan. Lord, reach out, Lord. We pray, Panginoon, lalo sa aming mga kabataan, Lord, sa mga magulang at mga seniors, O God, even sa mga paslit, Panginoon. Father, we also pray for education, Lord, sa bansang ito. Hayaan mo, Panginoon, Lord, na magkaroon kami ng mainam na values, Lord, sa aming mga buhay through education, O God. Bless niyo po ang mga teachers namin, mga principals, ang mga eskwelahan, Lord, that they carry the vision, O God, Lord, of good citizenship, Lord, sa aming mga eskwelahan, Panginoon. At Lord, especially, Lord, yung takot sa Diyos, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, tinatasin po namin sa aming ekonomiya. Ikaw lang po, Panginoon, makakatulong sa amin para sa aming ekonomiya. Lord, open doors for us, Lord. Lord, buksan mo ang kalangitan, Panginoon, para sa ekonomiya ng Pilipinas at ipagkatiwala mo to, Panginoon, sa mga taong kilala mo yan sila, Panginoon, mapapagkatiwalaan mo sila. Salamat din po, Panginoon, para sa aming militar, Lord, at sa mass media, Lord, bless them, O God, Lord. Palakasin niyo po sila, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila. And of course, Lord, we pray for your body, Lord, the church, Lord, in the Philippines. Father, we pray na kami magkaisa, magmahalan, Panginoon, at magbigayan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Lord. Winawaksin namin ang mga pag-aaway, Lord, sa loob ng church. Thank you, Lord. At yung mga leaders namin, Lord, ay magkabati-bati at magkakilala, Panginoon, at alam nila na iisa lang ang tawag mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Basahin po natin ang Lucas chapter 6, verse 10. Tinignan silang lahat ni Jesus. At pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Inunat nga ng lalaki ang kamay niya at gumaling ito. Lucas chapter 6 verse 10. Yan po ang pamagat ng ating sharing ngayon. Iunat mo ang iyong kamay. Kaya mo ba? Iunat mo nga ang iyong kamay. Ibigay natin sa Panginoon ang mga bagay na medyo natuyo na sa ating buhay o nangaluntoy na.
Nawalan na ng buhay. Kinausap ni Lord ang lalaki at inutusan ng lalaki na iunat ang kanyang kamay, ang kamay ng lalaki. Ang kamay ng lalaking ito ay umurong na, no? Hindi na gumagana, wala nang gamit. Tinatago pa niya ito sa ang kamay niya, kinahihiya na po niya yung kamay niya. Tayo po kaya, ano ang kinahihiya natin? Ano yung mga tinatago-tago natin na hindi mo pwedeng salingin? Inutusan ng Panginoon na ilabas niya at expose niya ang kanyang kamay at inutusan itong gumaling. Sinabi ni Lord sa lalaki, iunat mo ang kamay mo. Ibig sabihin, expose mo, ilabas mo yung mga tinatago at ibigay mo lahat sa akin. Yan ang sinasabi ng Lord. Ilabas mo, ibigay mo sa akin yan. Maraming bigat-bigat na yan sa buhay mo. Di ba? Mainit na nga, mabigat pa yung dala mo. Yan. So, sabi ng Lord, magtiwala ka, ibigay mo sa akin yan. Ang Panginoon ay kasama natin sa bawat sandali. Siya ang nagbabalik o nag-aayos ng mga bagay sa ating buhay. Pinapanumbalik niya ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Yung mga nasira, yung mga na-deform, yung mga, nawasak. Kaya ng Panginoon na pagdikit-dikitin yan at ayusin. Marahil yung negosyo mo, nangihina. Marahil yung pagsasama ninyong mag-asawa ay hindi maayos ang kalagayan. Marahil yung pananampalataya mo sa Diyos ay nangihina o paandap-andap. Kung anuman mga bagay ang natutuyo o nangihina ay ibigay mo agad sa Diyos. Sige po, ngayon po, ibigay po natin yan sa Panginoon. Iunat mong iyong kamay at hayaan ng Panginoon ang mag-ayos nito. Opo, kaya kang tulungan ng Diyos. Ikaw nanonood ngayon, kaya kang tulungan ng Panginoon kung anumang sitwasyon sa buhay mo. Ang Diyos ang nagpapasariwa ng mga nalanta o natuyong bahagi ng buhay. God can reverse. God can restore. Pagtiwalaan niyo po yan. Ang pagbabalik, sumaayos na kalagayan ay nasa kanyang kapangyarihan. Okay? Lahat yung mga hindi maayos, pag binigay mo yan sa Panginoon, kaya niyang ibalik yan sa tamang lugar. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng aandap-andap o mga wala ng pag-asa sa buhay natin. Yung mga natutuyo at kinakalawang na. Dati masigla ka at excited sa paglilingkod sa Diyos. Dati ay magiliw ka sa kapwa mo. Panahon na ngayon na i-focus mo muli sa Diyos ang mata mo. Kinakausap ka ng Panginoon ngayon sa pamamagitan ng broadcast na ito. Napakadali pong lumapit sa Panginoon. Hindi po siya mahirap lapitan. Huwag mong alalahanin ang mga sasabihin ng tao sa iyo. Huwag mong pansinin ang mga nakatingin sa natutuyong kamay mo. Mag-focus ka, ituon mo sa Panginoon ang puso at mata mo. Siya ang magbabago ng takbo ng buhay mo para sa ikabubuti mo. Tandaan mo, He can make you whole. Mararanasan mo ang revival sa buhay. Sa buhay mo, mabubuhay muli ang dating lagablab ng pag-ibig ng Diyos. Huwag mong kalilimutan, mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! At para po natin ma-experience ang pag-ibig ng Diyos, ang unang step po ay ang pagkilala sa Kanya, ang pagtanggap sa Kanya, pag-anyaya sa Kanya sa ating puso. Naisulat po ni Pablo sa Romans chapter 10, Roma 10 verses 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga Roma chapter 10 verses 9
and 10. Maliwanag pong sinasabi na may koneksyon ang ating puso at ang ating bibig. Kung anong laman ng puso mo, ilalabas mo sa bibig mo. So, ganito naman po sa English, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:9. Paano tayo naliligtas? Mula sa puso mo, mananalangin po tayo ng pagkilala, pagtanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Sige po, I'm sure ready ka na manalangin at ready ka nang isuko ang buhay mo sa Diyos. Ready ka nang imbitahan siya sa buhay mo. Sumunod lang po kayo sa maiksing panalangin ito. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na ito, ako po ay nananampalataya na ikaw, Heso Kristo, ang anak ng Diyos. Dinideklara ko mula sa aking bibig na ikaw ang aking Panginoon. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw'y nabuhay na muli. Ikaw ang buhay na Diyos. Inaanyayahan kita sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Salamat, Lord, sa hapong ito na nakarinig ako ng mabuting balita. Na ikaw ang Diyos of miracles, Lord. Kaya mong unatin, Lord, lahat yung mga nangaluntoy na sa buhay ko. Nawala na ako ng panaginip, nawala na ako ng pag-asa. Subalit, Lord, sa araw na ito, Lord, inuunat ko ang aking kamay sa iyo. Salamat, Lord, sa pag-abot mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kung ginawa mo yan, this is the best thing that has happened to you sa buhay mo. Ang pagkilala, pagtanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. At kung nais mong padalan ka namin ng New Testament Bible, padadalan ka namin ng libre para mabasa mo ito. Kung may Bible ka naman dyan, buksan mo yan sa Gospel of John. Umpisa mo nang basahin at i-meditate. At ikaw ay lubos na matutuwa, ikaw ay lubos na masasayahan sa pagbabasa mo ng Gospel of John. So thank you. Thank you for receiving the Lord. At nais ka rin naming anyayahan sa ating fellowship sa Sunday, alas 9 ng umaga. Dito lang yan sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Dumalo ka para makita mo yung sama-samang mga nananampalataya sa Diyos. Amen. Umaawit, sumasayaw, umiindak sa Panginoon. At purong-purong salita ng Diyos ang naipipreach po doon. Sa maririnig mo ang purong-purong dalisay na salita ng Diyos, and you will be blessed. So sana magkita-kita tayo sa darating na Sunday. I-chat mo lang, no? Kung na-miss mo yung direction, chat mo lang sa ating box mamaya. Thank you and God bless you. Okay, ngayon naman po ay tutuloy na tayo sa isa pang gift sa atin ng Diyos. This is the baptism of the Holy Spirit. Kanina na tinanggap mo ang Panginoon Kristo sa puso mo, kasama na rin po ang banal na Spirito doon. Siya'y nananahan sa atin dito sa bandang belly, ang sabi po ng Bible. Okay, so ang Holy Spirit ay pwede nating i-request na siya ay mag-overflow sa ating buhay. Kaya ito po yung baptism. Ang baptism kasi nilulubog. Okay? Pag sabi mo baptism, nilulubog ka. So we're praying for the baptism of the Holy Spirit na mag-overflow from us. Diba? Pag nag-overflow, matatabunan ka na ng Holy Spirit. Nang marinig ng mga tao ang pangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan na ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na spirito at sa apoy. Lucas chapter 3 verses 15 to 16. Now, as the people were in expectation,
And all reasoned in their hearts about John, whether he was the Christ or not. John answered, saying to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Luke chapter 3 verses 15 to 19. So, ito po ay isang gift na binigay sa atin ng Panginoon para tayo magkaroon ng kalakasan. Nung siya ay umakyat sa langit, natapos yung mission niya sa lupa, after 40 days, umakyat na po ang Panginoon sa langit at hindi niya tayo iniwang ulila. Sabi niya, bababa ang banal na spirito para tulungan ang bawat isa sa inyo. Ang nananampalataya po sa Panginoon, bibigyan niya ng tulong, bibigyan ng katalinuhan, bibigyan ng kalakasan, di ba? At lahat ng pangangailangan nating spiritual ay tutulungan po tayo ng banal na spirito. Kagalingan, no? Siya rin po ang tutulong sa ating gumaling. Amen. Praise God. So, importante po na yung relasyon natin sa banal na spirito ay ma-develop. Okay? Kung wala pa kayong relasyon with the Holy Spirit, matagal ka ng Kristiyano, pero kulang pa, no? Walang overflow ng Holy Spirit, nakukulang po talaga yan. Mahalata nyo naman, minsan pagdating sa problema, nawiwindang-windang tayo. Pag meron po tayong Holy Spirit, of course, hindi nawawala yung problema, pero alam nyo, mas malakas kayo. Nahaharap sa mga problemang ito. Parang sigurado ka na meron kang kakampi, may sumasama sa iyo. Yan po ang kapangyarihan ng banal na spirito. So, paano po tayo makakatanggap ng overflow ng Holy Spirit or baptism of the Holy Spirit? Unang-una po, naisin natin. I-desire natin with all our hearts, Lord, gusto ko pong makaranas ng baptism of the Holy Spirit. Desire mo. Pangalawa po, surrender na natin lahat. Mga nakasuksok pa dyan sa loob natin, di ba? Matagal ka ng Kristiyano pero ang sungit mo pa rin. Ang tagal mo ng Kristiyano pero mainggitin ka pa rin, di ba? Marami pong mga nangyari sa buhay natin, nag-trigger ng mga masasamang ugali na to. So ngayon, alam niyo naman yan, conscious naman kayo dyan, di ba? Kung ikaw ay chismosa, alam mo yan eh. Basta nagsisisi ka pa, ay ba't ko ba nasabi yun? Kasi ugali na, kaya madaling lumabas na sa bibig. Pwede po tayong mag-repent. No? Pwede sabihin sa Lord, ayoko na po ng mga bagay na to. Sino-surrender ko po lahat sa iyo, Lord. Yung pagda-doubt ko, yung pagkaselosa ko, lahat po ng mga hindi magagandang bagay sa buhay ko. Alam niyo yan, hindi ko na kailangan isa-isahin pa. So, yun po yung dalawa na yun, desire natin, natanggapin natin, mag-overflow tayo ng Holy Spirit. Pangalawa, yung complete surrender ng katauhan natin, kalooban natin, pag-iisip natin sa Panginoon. After all, wala naman tayong maitatago sa Diyos. Tama po ba? Wala po tayong maitatago. So, importante po na pakita natin to bilang mga Kristiyano. Alam niyo po ba, only the Christians are entitled. Yung mga tumanggap kay Jesus Christ, tayo mga followers of Christ, tayo po yung entitled sa baptism of the Holy Spirit. Yung hindi pa Christian, entitled sila sa salvation. Meron din naman, salvation, pinaka-importante po. Ngayon, na-save ka na, kailangan mo ng power, di ba? Para makaharap tayo sa mundo. Kasi hindi, babatok-batukan lang tayo ng mundo. Okay? So, but you need the power of God. And this is through the overflow of the Holy Spirit or the baptism of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Okay? So, kung nais nyo pong ma-experience ito, yung overflow of the Spirit in your life, wala pong problema kahit sa internet. With God, nothing is impossible. Kung nakikinig ka at buong puso ka talagang sumosurrender sa Panginoon, buong puso mong dinidesire ang baptism of the Holy Spirit, then you will receive it. Walang problema. Amen. So, importante lang yung kalagayan ng ating puso. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng salita ng Diyos, diba, that He is able to baptize you with the Holy Spirit. Ito po yung gift sa atin. Kailangan po natin to sa araw-araw nating pamumuhay, lalo na sa dumidilim na mundo ngayon. Di ba? Saan ka patatakbo kundi kay Lord? Tama po ba? At tayo in-equip niya with prayer of tongues, di ba? Pag nabaptize tayo in the Spirit, bibigyan niya rin yan tayo ng speaking in tongues, prayer in tongues. Ito po yung panalangin na hindi mo naiintindihan,
Okay, yung lengguwahe na lumalabas sa'yo ay maaaring galing sa tribal language or sa Spanish language or whatever. Yung lengguwaheng hindi mo sinasalita, yun po ang magiging prayer language mo. Di ba napakabuti po ng Diyos? Di ba? Meron ka pang prayer language. Ito po ay pangangalagaan natin kasi importante po ito sa atin. Kung Christian ka, asset mo yan. Di ba? Yan ay kayamanan mo na meron kang prayer language na pwede mong ilabas any time of the day. Amen. Praise God. Ito po ay bibigay sa atin ng Panginoon. So tayo po'y mananalangin, susuko po natin lahat kay Lord at hihingilingin po natin ang baptism of the Holy Spirit. Just be ready to receive it. Yung prayer language po, mag-i-impress si Lord ng mga syllables sa inyong pag-iisip at sa inyong puso like ba, 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 or da, 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 whatever syllable na impressin ng Lord. Sabihin niyo lang po ng malakas at tuloy-tuloy at yan po ay magmumultiply na to be a prayer language. Amen. So habang tumataglagay sa Panginoon, habang nagbabasa kayo ng Bible, habang nagpe-pray kayo, yung prayer language naman ay nade-develop. Okay, hanggang dumating kayo sa stature na nakakapag-pray kayo ng tuloy-tuloy ng lengguwahe ng panalangin, the prayer. It's beautiful. Ito po ay kailangan natin. Okay, so una, tayo po ay sumurrender sa Panginoon. Lord, sumunod po kayo sa panalangin to. Lord, narito po ako. Nais ko pong isurrender lahat, Lord. Isuko lahat, Panginoon, ang sa kalooban ko at aking sarili, Panginoon, lahat-lahat ng sa akin. Sinusuko ko po sa inyo, Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kung sincerely ginawa mo yan, then tinanggap yung pagsuko mo ng Diyos. The Holy Spirit is with you now. Diba? So, naririnig niya yung mga prayers natin. Siya nga ang nagdala sa'yo sa broadcast na ito. Hindi ka naman dating manonood ng broadcast na ito, pero ngayon, nandiyan ka at nanonood ka, nakikinig ka. It's the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit in your life. Meron siyang plano para sa'yo. So, pagkatapos nating isuko, manalangin po tayo na naisin natin. Lord, it's my desire. Hingin natin sa Kanya. Sabihin po natin ng sabay-sabay, Ama, sa pangalan ni Jesus, ninanais ko po, hinihingi ko po ang overflow ng Holy Spirit sa buhay ko. Ang baptism of the Holy Spirit. Amen. So kung sinabi niyo po yan, mag-ready na po tayo. Ako po ay magme-minister ng baptism of the Holy Spirit through the cyberspace. Wala pong problema. Marami na pong nakatanggap ng Holy Spirit baptism through the cyberspace. At sila po ay naipwesto na sa mga churches na nag-speak in tongues, filled with the Spirit. Diba? So sila po ay nakapwesto na po doon and now they're more becoming conquering Christians. Hindi na sila yung talunan. Dati puro talo, puro lugi. Pero ngayon si Lord ang nagtataas sa kanila. Pwede pong mangyari sa atin yan. Sige po, ihanda po natin. Nag-pray na kayo, dinisire ninyo, nag-surrender na kayo. Ngayon po ay pipray na po natin ang overflow ng Holy Spirit sa buhay ninyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po kami sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Lord, hinihiling po namin, Panginoon, ang baptism of the Holy Spirit. Lord, sinusuko ko po ang lahat sa akin, Panginoon. Wala po akong maitatago sa inyo. Bigyan niyo po ako, Panginoon. Pagkalooban niyo po ako, Panginoon, ng baptism of the Holy Spirit or the overflow of the Holy Spirit sa aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Receive that overflow of the Holy Spirit in your life in the name of Jesus. Receive that overflow of the Holy Spirit in your life in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, open your mouth. Kayo po ay magsalita sa iba't ibang wika. Kung mayroong mga syllables dyan, huwag kayong mahiya. Lakasan nyo po at ulit-ulit nyo po yung syllable hanggang maging part na ng language ninyo. Amen. Alam nyo, magiging malaking tulong po ito sa inyo in times of trouble, in times of problems.
na yung heavenly language or yung prayer language, malaking tulong po sa atin yan. Congratulations po sa lahat ng mga nakatanggap. I-chat nyo lang po sa amin, okay? Kung kayo po ay nakatanggap or pumunta po kayo sa aming website para makita po namin ang mga responses ninyo. Thank you so much, Lord, for touching, Lord, itong mga tao na to na humingi at nakatanggap ng banal na spirito. God bless you. Patuloy niyo pong gamitin yan and makikita niyo yung difference sa buhay ninyo. God bless you. Thank you, Lord. So tayo naman po ngayon ay tutuloy pa rin sa isang gift of the Holy Spirit, ang healing. No, marami pong may sakit ngayon, di ba? May iba na heat stroke, iba mapanaw na. Diba ngayon, ang prayer naman natin, kung hindi pa natin time pumanaw, hindi pa tayo papanaw. Pero kung time na, wala na po tayong magagawa doon. Talagang papanaw ka na rin. Nakasulat po sa Isaiah 53 verse 5, di ba? Sabi po doon, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan, at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Isaiah 53 verse 5. Katapos-tapos lang po ng Holy Week. So nakita po natin dyan, we remembered kung paano po pinarusahan ng Panginoon, paano siya nilatigo, paano umagos yung dugo sa likod niya kasi nagkasira-sira po yung kanyang likod, di ba? Talagang grabe po ang naranasan ng Panginoon. Pero sinulat po na Isaiah, nakita na niya ito, sabi niya, sa pamamagitan ng mga sugat, no, ng Panginoong Jesucristo, tayo ay pinagaling na. Okay? Sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, tayo pinagaling. Inulit po yan sa 2 Peter. Okay? Ito po ay sinabi rin sa New Testament, sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, tayo ay gumaling na. So yan pong panghahawakan natin. Kung may sakit ka ngayon, panghawakan mo, Lord, kinuha mo na ako, Panginoon, binayaran mo na lahat yung mga sakit ko, Panginoon. Tinubos mo na, Lord, ang mga sakit mo. Kung meron kang TB, kung meron kang cancer, kung meron kang mga bulutong, kung meron kang skin disease, kung meron kang sakit sa ulo, insomnia, kung ano man ang mga sakit mo, address that sickness today. At sabi mo, ikaw sakit, hindi ka para sa akin. Tinubos na ako ng Panginoon. Amen? Yun namang iba po na ipagpe-pray natin, okay? Ipag-pray po natin na sila ay makawala sa mga sakit na ito. Thank you, Lord. Kung malilay hands niyo po sila, mas maganda, di ba? Mapapag-pray po natin sila. Sige po, tayo manalangin para po sa mga may sakit. Ama, sa pangalan ni Jesus, hinahatid po namin sa iyo ang bawat may sakit na nanonood ngayon, Panginoon. Nakikinig, Lord, ng iyong salita. Salamat po, Diyos, na ang salita mo ay tunay. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagsisinungaling. At Lord, yung sinabi mo na sa pamamagitan ng mga sugat mo sa krus ng Kalbaryo, kami pinaggaling mo. Inaangkin po namin yan, Lord, sa bawat may sakit ngayon. Lord, wherever they are, touch them, O God. Touch them, Lord. Bless them, O God, Lord. Sa karamdaman na to, Panginoon, makaka-overcome sila. Sila ay lalakas at sila yung papasalamat sa iyo at sila yung maglilingkod sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 By the way, ito po ay in-early taping po natin kasi paalis po kami, punta kami ng Pangasinan. Mga Friday pa yung balik namin or Thursday ng gabi. Kaya in-early taping na po namin to. Pero just the same, kung tatawag po kayo or magte-text kayo, meron pa rin pong sasagot sa inyo. So tuloy-tuloy lang po yung sa ating chat. Kung meron po kayong mga prayers na for healing or for other kinds of prayers, then we will answer you. Nandito po si Gracia, si Grace at saka si Gra, no? Helping us to answer lahat po yung mga
request ninyo. So, God bless you and believe God for your healing. Thank you, Lord. Hallelujah. So, tutuloy na po tayo ngayon sa ating generous giving. Marami po talaga nagpapaalala, huwag nyo naman kalimutan yan, generous giving. Hindi po namin nakakalimutan yan. Kasi laking tulong po ito sa pag-propagate ng ating broadcast na ito, na hindi lang po ito sa Pilipinas, lumalabas na rin po ito sa bansa. Marami na rin pong naaabot ng mga global families po ang ating broadcast na ito. Matthew 6:19-21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Mateo 6:19-21. So malinaw pong sinasabi na may, yung ating puso, di ba? Kung tayo po ay naniniwala sa sinasabi ng Diyos na sa ating pagbibigay, okay, ng part of our kayamanan, pag ito po ini-invest natin sa mga gawain na katulad nito, then ang promise po niya, hindi tayo magkukulang. Di ba? Tayo siya din ang magbabalik nito at magbabalik siya, dadagdagan pa niya yung pagbabalik niya. Marami na po naka-experience nito. As we give, di ba, tayo po naman ay nakaka-receive. No? Even during the times of pandemic noon, marami pong Kristiyanong naligtas mula sa krisis. Well, hindi naman tayo maman, pero nandun po yung mga pangangailangan. Hindi nagutom ang mga bata. May milk ang mga bata, may pagkain tayo, kahit simpleng pagkain. Meron tayo pong kinakain araw-araw. Pandemic yan, ha? Dahil sila po ay mga tao, tayo po ang lubos na sincerely nag-i-invest sa kingdom of God. So yung mga na-invest na natin noon, harvest po, di ba? Pag kailangan mo, harvest talaga. At kung may pangangailangan ka, pwede kang tumawag sa Diyos, di ba? Lord, magwi-withdraw muna ako. No? Kailangan ko po ito sa mga panahong ito. At alam niyo si Lord, ibibigay yan. Basta ikaw ay giver din, kagaya niya. Amen. Kasi miski magpunta ka naman sa bangko, magwi-withdraw ka sa bangko, pwede ko bang i-withdraw ang pera na to ngayon sa pangalan ko? Naku, titignan ka ng teller, sir, wala kayong savings, hindi naman kayo nagbibigay. Paano po kami magbibigay sa inyo? Ba't ang dami-daming tao binibigyan nyo ng pera? May mga savings po yan, may mga investment sila dito. Kaya sila ay nakakalapit, nagwi-withdraw, binibigay po namin. Pero dahil kayo, wala nga kayong bank book, hindi po kayo nagbibigay, hindi po kayo pwedeng mabigyan ng pera na hindi kayo nagbigay. Napakagandang example, di ba? Ganon din po tayo sa kaharian ng Diyos. Kung hindi naman tayo sumusunod sa kanyang ninanais, prinsipyo niya of giving, di ba? At hindi lang pera yan, giving time, giving service, di ba? Lahat po yan babalik sa iyo eh. Yung wala kang reklamo na naglilingkod ka sa boss mo, naglilingkod ka sa community, kung saan ka nagtatrabaho, naglilingkod, walang reklamo, nako, kikita ni Lord yan. Ibabalik niya sa iyo 1,000-fold pa. So tayo po ngayon ay magkakaroon ng giving through the internet, tayong online giving. Okay? Pwede po kayong magbigay sa China Bank. Okay, sa China Bank po ay the Minister of JCSGO. Pumunta po kayo sa account ng China Bank at tignan nyo po yung the Minister of JCSGO. Ang number po natin doon is 113-0000-5605. Pwede rin po sa Metro Bank, ganun din po ang account name natin is the Minister of JCSGO. Ang ating pong account number is 473-3473-73
I'm sorry, ulitin ko po, okay? Sa una, the Minister of JCSGO 473-347-373-8326. Thank you, Lord. Okay, kaya sa Union Bank, the Minister of JCSGO 000-1500-28404. And of course, isang popular na way of giving natin is through the GCash. Okay? Ito po ang popular na nagbibigay po kayo through the GCash, okay? Ito po ay sa pangalan ng ating accountant na si Gary Tolentino, okay? At ang number po is 09-1506-47446. Ulitin ko po, babasahin ko, Gary Tolentino, 09-1506-47446. Wag po kayong mag-alala, ang account na to, diretso po ito sa Thursday celebration. Okay? So, kailangan lang po namin magamit yung pangalan ni Gary kasi sobrang mahal po kung mag-open tayo ng sarili nating account sa GCash. Grabe, hundreds of thousands ang kailangan nating i-deposit sa kanila. So, in the meantime, ito po yung ginagamit natin, yung account na to. And please, feel free no, to give as you are being blessed of God. At pag nagbigay kayo, i-bless din kayo pabalik ng Panginoon. And thank you po sa lahat ng mga partners natin. Ever since nagsimula ang ating broadcast, 3 years ago, okay, magpo 4 years na tayo ngayon, okay, maraming salamat po sa faithfulness ninyo, sa pagbibigay, sa pagsuporta sa gawain ito. Kaya po tayo tumatagal ganitong matagal na panahon dahil sa inyong pakikiisa sa amin, sa pagsuporta niyo po sa amin. Thank you. Thank you mga partners po natin dito sa Thursday celebration. God will bless you more. Thank you, Lord. So ngayon po ay punta na po tayo sa ating closing prayer. Natapos din no, in 1 hour. Okay? Papasalamat tayo sa Diyos na dinala niya tayong sama-sama. May natutunan po ba kayo sa araw na ito? Salamat naman po. Salamat, Lord. Okay? So tanggapin niyo po ang prayers na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod ng Panginoon sa inyo. At bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Bilang chapter 6 verses 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers 6, 24 to 26. Salamat po sa inyong pagsama ngayong gabi. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon hanggang sa pagkikita natin muli sa susunod na Webes. I-share nyo po ang ating programa, i-like ninyo, and please mag-subscribe po kayo. God bless you and bye-bye! Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.